Buksan mo na ito. May dala akong ulam. May ulam akong binebenta. Nagpebenta ako ng ulam. Kinilabutan ako sa naging aksyon na iyon ng matanda. Walang ano-ano, biglang pumalaho ng iyak ang aming anak. Tawagin niyo ako sa pangalang Archie. Nais ko sanang magbahagi ng kwento. Itong aming naging karanasan ay nangyari noong nasa probinsya pa lang kami ng aking asawang si Jen. Noong mga panahong yon, kakapanganak pa lang niya, kaya di kami kaagad nakabalik ng syudad. Dito muna tayo para kahit paano makakain tayo ng gulay. Kailangan ko yun para naman di ako mawala ng gatas. Sabi niya sa akin habang nagpapasuso sa aming anak. O siya, sige, pero dahil malapit ang mag-alas 7 ng gabi, lalabas muna ako at ang makahanap ng uulamin natin. Balita ko ay may bagong karinderya sa dulo ng baryo niyo. Dala ang aking pitaka. Pumaba ako ng bahay namin. Naglakad ako ng kalsada patungo sa direksyon kung saan naroon daw ang bagong karinderya. Sana bukas pa yun at may natitira pang ulam. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad nang may mapansin akong naglalakad din at papasalubong sa akin. Isang matandang babae yun at may kung anong dala. Sino kaya yan? Mukhang may dalang basket ah. Tanong ko sa aking sarili. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad hanggang sa makakasalubong ko na yun. Nagtaka ako dahil parang alansa niya. Magandang gabi po. Mukhang bago lang yata kayo rito ah. Tanong ko sa kanya. Humiti sa akin ang nasabing matanda at saka nagwika na rin. Oo, nagpebenta kasi ako ng ulam. Alam mo naman, sa hirap ng buhay ngayon, kahit kabinay kailangan mo pa rin kumayod. Sabi ng matanda. Napatingin ako sa basket niyang dala at nakita kong 3 supot ng ulam. Yan na lang po bang natitira? Oo, may bumili kasi sa akin doon sa kabilang baryo. Dumaan lang ako rito upang magbaka sakaling mauubos to. Napatingin ng matanda sa kanyang basket at saka muling napatitig sa akin. Bilhin mo na to para makauwi na ako. Nagugutom na rin kasi ako eh. Nang mga oras na yon, umandar ang pagiging maawain ko. Sige Lola, bibilhin ko po yan para di na po kayo nahihirapan pa. Tamang-tama, dahil bibili rin naman ako ng ulam. Saad ko, napangiti sa akin ng matanda. Maraming salamat. O siya, mauuna na ako ha. Wika ng matanda, subalit agad ko siyang pinigilan. Mamaya ka na po umuwi. Sumama ka muna sa akin sa bahay namin at saka sumabay ka na sa pagkain sa amin. Wika ko. Dahil nag-aalinlangan ng nasabing matanda, pinilit ko siya hanggang sa pumayag na siyang sumama sa akin at maghapunan na muna bago umuwi sa kanila. Noong naroon na siya sa bahay namin, ipinakilala ko siya sa aking asawa. Mahal, itong nabilhan ko ng ulam mo. Ulam o? Nagngitian ng dalawa. Nagpakilala ang matandang si Ines. Kaya, Lola Ines na ang siyang tinawag namin sa kanya. May sanggol pala kayo. Nakangiting sabi ni Lola Ines habang titig na titig sa batang karga ni Jen. Sa di ko malamang dahilan, kinapangan ako ng kilapot. Subalit dahil nakahanda ng aming hapunan, isinawalang bahala ko na yun. Inilagay ni Jen ang aming anak sa kuna. At saka nagsimula na kaming 3 sa pagkain. Pagbukas na pagbukas ko pa lang ng ulam, agad kong nalanghap ang mabangong samyunon. Naku Lola Ines, mukhang masarap ito ah. Aba oo naman, masarap yan. Tiyak nahanap-hanapin niyo yan. Nakangising wika ni Lola Ines. Habang kumakain kami, napansin ko na panay ang titig ng matandang tendera sa aming anak. Nakita kong nakatingin din pala sa kanyang aking asawa. Kaya, pinasag kong katahimikan sa aming 3. Taga saan po ba kayo la? Tanong ko. Doon lang sa kabilang baryo, pero wala akong permanenteng tirahan. Malungkot na wika ng matanda. Tumitig siya sa akin at saka sa aking asawa. Bakit po? Wala na po ba kayong pamilya? Tanong ni Jen. Wala. Pinalayas kasi nila ako. Kaya mag-isa na lang akong namumuhay. Nakita kong lungkot sa kanyang mga mata
Kaya humingi ako ng patawad. Busog na ako. Biglang wika ng aking asawa. Tama nga kayo, Lola Ines. Ang sarap ng pinabenta niyong ulam. Sabi ni Jen. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang aming paghapunan. Napatingin na lang kami sa matandang tendera ng ulam noong tumayo siya at saka lumapit sa kuna ng aming anak. Napalingon siya sa amin at saka ngumisi. Pwede ko ba siyang hawakan? Parang papit lang kaming dalawa ni Jen na napatango sa kanya. Nakita naming hinawakan niya iyon sa noo at saka bumalik sa amin. Maraming salamat sa inyo. Nais ko sanang umuwi na dahil palalim na ng palalim kasi ang gabi. Sabi ng tendera ng ulam sa akin. Sa kadahilanang yon, hinatid ko siya sa labas ng bahay namin. Mag-iingat kayo, Lola. Sabi ko pa. Muli itong nagpasalamat at saka naglakad ng papalayo. Pagbalik ko sa loob ng bahay namin, sakto namang umiiyak ang aming anak. Dali-dali akong lumapit sa kanya at saka napatanong kay Jen na noon ay kakargahin na ang sangkol. Anong nangyari sa ating anak? Napakunot noo ang aking asawa sa naging tanong ko. Hindi ko alam. Inhale niya ang aming anak. Nang aming anak, hinawakan ko iyon sa kanyang noo at laking kulat ko nang mapansing unti-unting tumataas ang init sa kanyang katawan. Mukhang nilalagnat si baby. Sandali at kukuha ako ng gamot niya. Sabi ko at saka umalis upang kumuha ng gamot. Pinainom namin iyon ng gamot at sa kabutihang palad, kumalma ang aming anak. Pinatulog siya ni Jen at saka nilagay sa kuna. Noong himbing na sa pagtulog ang aming anak, nagpasya na rin kaming magpahinga. Bakit kaya nagkagano ng ating anak? Tanong ni Jen sa akin. Hindi ko alam. Alangan namang dahil sa hipo ng matandang tendera ng ulam. Hindi ba? Baka nagkataon lang talaga. Tugon ko naman. Hindi ko alam. Pero iba ang kutob ko sa matandang yon at parang may masama siyang pinabalak. Sabi pa ng aking asawa. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay nakakatulong tayo sa mga nangangailangan. Saad ko naman. Makaraan ng ilang minuto, tumigil sa pagkukwento ang aking asawa. Napatingin ako sa kanya at agad na napangiti noong makitang nakatulog na yon. Sinubukan ko ring makatulog pero wala akong magawa. Parang maalinsangan ng panahon. At kahit na anong pwesto ko sa pagkakahiga, ay baliwala yun. Ano ba to? Bakit di ako dinadalaw ng antok? Ilang minuto pa akong napapikit ang aking mga mata sa pag-aakalang makakaidlip ako. Pero wala. Sa kadahilanang yon, lumabas ako ng aming silid at saka tumungo na ng kusina. Naisip ko na magtimpla ng gatas para dalawin ako ng antok. Pagkarating ko ng kusina, agad ako nagtimpla ng gatas. Sana makatulog na ako ni... Hindi ko na ipagpatuloy ang pagbubulong ko dahil may narinig akong mga ibag ng paa sa labas ng bahay. Sino kaya yan? Gabi na ah! Sumilip ako sa bintana upang alamin kung sino ang nasa labas. Subalit, wala naman akong nakita. Agad na nagsitayo ng aking mga balahibo. Pakiramdam ko ay lumalaki ang aking ulo. Mukhang di maganda to ah! Nagpalinga-linga ako at nagbatsyag ng paligid. Hanggang sa may naulindigan akong boses sa tapat ng bahay namin. Sino kaya yan? Dala ang basong may lamang gatas. Tumiretso ako ng aming salas at saka inalam kung sinong tumatawag. Akmang magsasalita na sana ako noon nang mawari ko kung sino yun. Si Lola Ines yan ah! Anong ginagawa niya rito? Bakit siya bumalik? Bubuksan ko na sana ang pintuan upang tanungin kung anong kailangan niya. Subalit, naisipan ko munang silipin siya sa labas. Pagkasilip ko doon, noong una, wala akong nakita. Nanatili ako sa kung saan ako nakasilip hanggang sa may mapansin akong gumagalaw sa bahaging yon. Archie! Archie! Paulit-ulit na tawag ng matanda hanggang sa naging garalgal yun. Nakaramdam ako ng pangingilapot. Kaya sinipat ko yung mabuti. Archie, may ulam pa akong natitira rito. Bilhin mo na! Nakita kong naglakad papalapit sa pintuan ng bahay si Lola Ines at nang tingnan ko siya sa kanyang mga mata, napahawak ako sa aking dibdib dahil sa sobrang gulat.
Nakita kong nagpapaga ang mga yon. May dala nga siya at tumutulo pa yon. Tumutulo rin ang kanyang laway na siyang pinagtataka ko. Bakit kaya nagkakaganyan ng matandang iyan? Tanong ko sa aking sarili. Sa isang pagkisap ng aking mga mata, nakalapit na siya sa aming pintuan. Bigla niya iyong kinalampag, kaya napaatras na ako. Buksan mo na ito! May dala akong ulam! May ulam akong binebenta! Nagpebenta ako ng ulam! Kinilabutan ako sa naging aksyon na iyon ng matanda. Walang ano-ano, biglang pumalaho ng iyak ang aming anak. Dahil doon, napalingon ako sa pintuan ng aming silid. Ang anak namin! Pulalas ko. Babalik na sana ako sa loob ng aming silid at di na lamang iintindihin pa ang matanda. Pero natigilan ako sa kanyang sinabi. Bibilhin mo ang ulam na binebenta ko at ang ibabayad mo ay ang anak mo. Kahit na may pag-aalinlangan, muli akong sumilip sa siwang upang tingnan ang nasabing matanda. Laking gulat ko nang makitang nakabuhagag na ang kanyang buhok at lalo pang nagbaga ang kanyang mga mata. Dahil malapit na siya sa pinto, nakita kong dala pala niya ang sariwang puso. Kinakain niya iyon habang nagsasalita ng kung ano-ano. Aswang! Hindi ako maaaring magkamali! Aswang ang matandang yan! Wika ko. Ano pang ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo bumalik? Sigaw ko. Nakarinig ako ng mahinang pagkakikik sa labas ng bahay namin. Sinundan iyon ng paghuni ng tiktik. Kaya doon ko nawaring aswang nga si Lola Ines na tindera ng ulam. Dahil doon, dahan-dahan akong makbang sa bahagi kung saan ko sinabit ang buntot ng paki. Mabutit nakabili ako nito noong nagdadalang tao pa lang si Jen. Wika ko at saka kinuha ko yun. Subalit dahil patuloy sa pag-iyak ang aming anak, nagpa siya akong bumalik ng aming silid. Subukan mo lamang sirain ang pinto! Dila mo lang ang walang latay! Sigaw ko at bumalik na ng aming silid. Pagbalik ko sa loob, nakita kong hinihele na ng aking asawang anak namin. Subalit, patuloy pa rin iyon sa pag-iyak. Ang matandang tendera ng ulam, bumalik siya. Tama ang hinuha ko. Siya ang dahilan ng lagnat ng ating anak. Isa kasi siyang aswang. Pagkawika na pagkawika ko ng mga katagang yon, narinig kong sumigaw ang matandang aswang sa lapas. Unti-unti kong kukunin ang anak nyo. Minarkahan ko na iyan at hindi magtatagal. Mapapasa akin yan. Sigaw ng aswang na tindera ng ulam sa lapas. Dito ka lang. Huwag na huwag mong iiwan ang ating anak. Lalabas ako at haharapin ko ang matandang yan. Seryosong wika ko. Saktong pagkalabas ko ulit ang aming silid, nakita kong unti-unti nang nasisira ang pinto ng bahay namin. Sinusubukan mo talaga ako! Hindi ako papayag na kunin mo ang aming anak! Hindi mo siya pag-aari! Ilang sandali pa, nagawa ng sirain ng matanda ang pinto. Pumulaga sa akin ang isang mabalahibong nilalang na nagpapaga ang mga mata. Walang humpay iyon sa kanyang paglalaway, habang mabalasik na nakatitig sa akin. Wala kang utang na loob! Sigaw ko. Umangil ang aswang at humandang aatake sa akin. Subalit pinakita kong hawak kong buntot ng pagi. Sige! Halika! Sigaw ko ulit. Humisi sa akin ang aswang at saka tinuloy ang kanyang pag-atake. Dahil doon, may nasiwas ko ang hawak kong buntot ng pagi. Isang malakas na ungulang namutawi sa kanyang bibig noong matamaan ko siya sa bandang leeg. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang anak namin. Sabi ko pa. Muling lumundag ang aswang sa akin, kaya napatras ako. Hinambalos ko siya ng buntot ng pagi at natamaan ko siya sa kanyang hita. Natigilan iyon, kaya lumapit ako sa kanya upang tadyakan iyon sa tuhod. Kahit matanda ka, hindi ako maawa sa mga kagaya mong aswang. Walang respeto sa akin kung buhay ng anak kong nakasalalay. Sigaw ko sa aswang. Bago ulit makagalaw ang aswang, paulit-ulit ko siyang nilatigo ng hawak kong buntot ng pagi. Ungol iyon ng ungol dahil sa sakit na kanyang natatamo. Subalit hindi ako tumigil. Akala mo ba hindi ko nahahalata kanina na may masama kang balak sa aming anak? Muling saad ko. Noong mga panahong yon,
lumabas sa silid ang aking asawa habang karga niya ang aming sangkol. Nakita iyon ng aswang, kaya napalingon siya rito. "Pumalik muna kayo sa loob!" Tarantang wika ko. Akmang aatake sana ang aswang na yon sa aking asawa at anak. Subalit, mabilis ko siyang nahawakan sa kanyang braso. Buong lakas ang aking pagkakahawak nun dahil sobrang dulas ng kanyang braso. "Hindi ako papayag na lalapit ka pa sa anak namin." Dahil malapit ang makapiglas ang matandang aswang na yon, walang pagdadalawang isip kong itinusok ang dulong bahagi ng buntot ng pagi sa braso niya. Isang malakas na paghiyaw ang kumawala sa kanyang bunganga. "Ah! Ang sakit! Ang hapde!" Parang nabalisa yun at di na alam ang kanyang gagawin. "Sige na! Pumasok ka muna ng ating silid!" Sigaw ko sa aking asawa na agad naman niyang sinunod. Ang matanda naman ay parang di alam ang kanyang gagawin. Panay ang haplos niya sa kanyang braso kung saan ko tinusok ang matulis na dulo ng buntot ng pagi. "Tiyak na malalason ka niyan!" Sigaw ko. Bago pa man makagawa ng kung anumang hakbang na laban sa akin ang nasabing aswang, huli ko siyang hinambalis ng aking hawak na buntot ng pagi. Hindi ko alam kung ilang ulit kong ginawa yon, pero nakita ko na lang siya na unti-unting nabubuwal. Nang magawa ko siyang tamaan sa kanyang ulo, doon na siya tuluyang napalumpasay sa may sahig. Kita ko ang mga latay sa kanyang katawan, nadulot naman ng buntot ng pagi. Hinang-hina na rin siya, kaya nagwika ako ng, "Kapag di ka aalis dito, papatayin kita!" Sigaw ko sa kanya. Hindi sumagot ang nasabing matanda, kaya doon na ako nagpasyang hatakin yon patungo sa labas ng bahay namin. "Hindi ako papayag na may mamamatay na demonyo sa loob ng bahay namin. Ngayon, mamili ka. Hahayaan kitang mabuhay. Uuwi ka at wag na wag nang magpapakita rito sa amin o papatayin kita at saka tatagtarin ng katawan mo." Seryosong tanong ko sa matanda. Nakita kong namumuo niyang luha, pero hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya. "Sagot!" Hindi siya tumugon sa akin. Sa halip, pinilit niya ang kanyang sarili na gumapang at saka mapalumpasay sa lupa. Noong nakalumpasay na siya, narinig kong umuungol siya. "Sumagot ka!" Muli kong sigaw. "Uuwi na ako sa amin. Pangako, hindi na ako babalik pa. Patawad kung nagawa ko ito sa inyo ng inyong anak. Hindi ko napigilan ang aking sarili." Wika niya. Napatangwa ko. Sinabi niya ring mawawala naman ang lagnat ng aming anak kung lalayo na siya. Nang mga oras na yon, hinayaan ko siyang umalis. Nagpalit-anyo siya sa isang aso at naglakad na papalayo. Nang makabalik na ako sa loob ng bahay namin, kinuwento ko sa aking asawa ang nangyari. Sa kabutihang palad naman, nawala ang lagnat ng aming anak. Mabuti na lang at napaghandaan ko ang pagbabalik ng tindera ng ulam na isa palang aswang.